Oh. Next tape, April's voice. April Boy Regino, nagsalita na tungkol sa sakit niyang prostate cancer. Ano-ano nga ba ang mga matitinding pinagdadaanan niya at ng kanyang pamilya? Alamin ang kanilang buong paglalahad sa Caught by Christie. Mamaya na! Sakol niya ang puso ng kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang tago sa pusong mga kanta. Matayog at malayo ang nilakbay ng kanyang karera noon na umabot ng mahigit sa 10 taon. Subalit tila naging palaisipan sa kanyang mga tagahanga ang biglaang paglisan niya sa bansa. At kamakailan lamang, napabalitang dumaan siya sa isang matinding karamdaman. Ang buong kwento kaugnay nito, ilalahad mismo ng karamay at kaagapay na misis na si Madel at ng cancer survivor mismo, April Boy Regino. Ito ang Caught by Christie. Sanay ako sa inyo mag-asawa nung nasa Amerika kayo na kinukwentuhan nyo ko kung ano nagaganap sa inyo. Napansin ko lang, ngayon ko lang naalala, year 2009, towards the end ng taon na yon, na nahimik kayo. May matinding problema pala, Madel, nung panahon na yon. Ano na siya parang butot balat na. Akala ko, nalalata, Marami nangihina. talaga akong nararamdaman. Masakit na yung mga buto. Oo. Kasi hindi ko alam kung bakit. Tapos may lumabas ng dugo. Sabi ko, iba na to parang natatakot na ako. At ikaw naman, ng mga panahon ngayon, April Boy, hindi ka talaga nagsasalita kay Madel at sa mga anak mo. Ayokong malungkot sila sa mga nararamdaman ko. Kapag sinasabi ko, okay ako. Pero totoo, hindi po ako okay. Kasi po, alam ko na po na may sakit ako. $10,000, napakalaking pera. Siyempre, kahit may pera kayo, naisip niyong pumila sa ospital. Ano nangyari nun? May nagturo sa amin na magpunta kami dun sa yung gobyerno nung sa health. Las Vegas. O, sa Las Vegas. Ginawa namin, aga-aga na, madaling araw, nakapila kami dun. Pag nung interview sa kanya, hinihingan kami ng dokumento na yung yung sino yung nag-ano sa kanya, nag-support. Hanggang tinawagan namin nila, attorney namin. immigrant tayo na merong nagpapunta sa Nag-sponsor. Sponsor. Okay. Hindi ko nila alam na self-petition po ako, na talaga nagpunta po ako doon sa US. Sinuporta ko po yung sarili ko. Ito yung naranasan ko doon, naramdaman ko. Ayoko po may makakita sa Pilipino. Dahil nahihiya po ako. Kasi po, syempre, kailangan po namin gawin. Ang laki-laki yung pera na kung makakatulong naman sa amin. Di ba? Ang laki-laking gas. So, nadiskubre na talaga matindi ang sakit niya. Ano ang depresyon na naramdaman ng pamilya ninyo? Biglang naramdaman ko na lang sa sarili ko, yung luha, di ba? Umiiyak ka na. Parang di ko namin matanggap. Hindi naman naging yung nag-uusap-usap sila na umiiyak sila, nananalang sa Diyos. Hindi ako makapaniwala talaga na meron akong ganun sakit. In denial ka? Oo, syempre po eh. Sabi ko, bakit ako magkakaroon ng ganun na prostate cancer? Bata pa ako. At maging ang mga anak niyang sina JC at Charmaine ay hindi matanggap ang sinapit ng kanilang ama. Noong una, hindi namin matanggap talaga na si Daddy nagkaroon nga ng ganong karamdaman po. Cancer po yun malalang sakit. Habang nasa labas ako, habang sumisigaw siya, lagi na lang ako napapanood. Parang naiiyak ako. Sabi ko, kasi sumisigaw siya Masakit to daw pag pinasok yung talaga noon. Nung malaman kong may sakit akong ganun, syempre parang nawalan ako ng pag-asa. Ayaw ko na kumain. Sabi ko, mamamatay din naman ako. Bakit pa ako kailangan kumain? Ayoko na uminom ng gamot. Kasi wala na nga po ang pag-asa Basta't ang alam ko lang, dasal na lang ako ng dasal sa Diyos. Sana pag kinuha ko, gano'n. Sana yung pamilya ko maayos. Kasi Madel, matapang ka, kilala kita Sobrang tapang mo na yung panghihina ng asawa mo kadalasan, humuhugot siya sa'yo. Kasi nung panahon na yun, sabi ko sa kanya, tumawa ka, ngiti ka, kasi ayaw ng Diyos ng ganyan, sabi ko sa kanya. Sabi ko, lumabang ka, kailangan yung faith mo, strength talaga, buhay. Para pag nanalangin ka sa kanya, walang sa pananampalataya, gagaling ka. Parang katapusan na ng mundo noon para kay April Boy na humantong pa sa mga sandaling tila naghahabili na siya sa kanyang mga anak. Sabi ko, anak,
Gusto ko talagang matupad din yung pangarap mo maging singer ka. Gusto ko yung maging recording artist ka rin. At para suportahan ang pangarap ng kanilang anak na si JC na maging recording artist, bumalik si April Boy sa Pilipinas noong January 27, 2010, matapos ang halos isang taon sa Amerika dahil na rin sa panghihikayat ng kanyang asawa. O yung pag-uwi namin noon, bigla, yung kapatid ko kasi alam na may sakit siya, umiiyak ako eh. Naano ko dun sa kapatid kong babae, dun ako nag-aano lagi. Tapos sabi niya, ate, painumin mo si Kuya April ng Pure Barley. Ano yung, nung gumaling si Maritoli sa cancer Maritoli din. Fernandez, Oo. oo. Tatagpuan ninyo, ilang buwan mong ginamit? Mga 3 months, sabi ko, mahal, lumalakas ako dito. Mga ilang buwan pa, tinigil ko na yung maintenance ko ng lahat ng sakit ko. Ayon sa mga doktor, malinis na raw sa prostate cancer ngayon si April Boy. Sa edad na 50, tila nabigyan ng pangalawang buhay ang kilalang jukebox singer. At bilang pasasalamat sa Diyos, lingguhang nagba-Bible study ang kanyang pamilya at ang kanilang mga kaibigan sa kanilang tahanan. Ang pinaka-number 1 na gamot talaga, ang pagdadasal sa Diyos, sa Panginoong Kristo. Siya lang po talaga may hiningi ng Pananampalataya. tulong. Oo, yan talaga. Kapag kayo tumawag sa Kanya, sa Amang Diyos at sa Panginoong Kristo, siya ang gagawa ng paraan. Na akala niyo wala ng paraan. Meron pa pala. Siya ang gagamot at hahanap ng gamot katapat ng ating problema. Opo. Di ba kinakanta mo yung umiiyak ang puso? Umiiyak ang puso ko't sumisigaw, pati ang isip ko damdamin ay humihiyaw. Maraming salamat. Thank you so much. Maraming salamat po.